Apat na estudyante nalunod sa ilog sa Pangasinan. At sa Isabela naman, patay. Sa pagkakabundol, ang isang bata. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Humandusay sa gitna ng kalsada ang 6 na taong gulang na batang ito sa Luna, Isabela. Ayon sa pulisya, nagbibisikleta ang bata ng masalpok ng SUV. Hindi siya umabot ng buhay sa ospital. Nagkaareglo na at sasagutin ng SUV driver ang gastusin sa pagpapalibing. Sinisikap ang makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sa Dagupan City, 3 ang sugatan sa salpukan ng tricycle at motorsiklo. Nilapatan ng paunang lunas ang tricycle driver, habang ang pasahero at rider dinala sa ospital. May tama niya sa paa eh. Dito sa may suot. Kaya natabunan pa na siyang motor eh. Patuloy ang investigasyon. 4 na estudyante ang nalunod sa ilog sa Bayambang, Pangasinan. 2 sa kanila ang nakitang patay, ang isa nagpapagaling sa ospital, habang ang isa hinahanap pa. Ayon sa ama ng nawawala at nagpapagaling sa ospital, nagpahatid ang mga anak sa bahay ng kaklase pero hindi sinabing pupunta sila sa ilog. May gagawin sila daw. Iwan ko kung anong gagawin. Kaya pagdating ko dito, nabalitaan ko, nandun sila. Katuray. Naligo sila daw. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan ng 3 sa mga estudyante, dumalo pa sila sa Foundation Day ng paaralan pero hindi na pumasok kinahapunan. Sabi namin, bumalik kayo kahit na mayroon tayong JS bukas. Kaya lang, yung mga bata kukuntin ang bumalik. Pero hinandal pa rin kami ng attendance. At wala sila. Wala sila. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. May 3 maaaring kahinatnan ng katatapos lang na confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Narito ang aking pagtutok. Papatak sa huling Lunes ng Abril ay ka-6 na pong araw matapos ang February 27. Ang huling araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Ibig sabihin, sa loob ng panahon yan, magpapasya ang ICC Pre-Trial Chamber 1 kung sapat ba ang mga naipresentang argumento at ebidensya para litisin si Duterte sa kasong crimes against humanity. Ayon sa international law expert na si Professor Romel Bagares, sa loob ng panahon yan, hindi pa sinusuri ng mga mahistrado kung guilty beyond reasonable doubt ang dating Pangulo. 3 maaaring maging pasya ng pre-trial chamber 1 na kailangan katigan ng 2 sa 3 miyembro nito. I-confirm ang charges at ituloy ang paglilitis. Hindi i-confirm ang charges kung saan pwedeng umapela ang prosekusyon o partial confirmation at utusan ng prosekusyon na repasuhin ang kanilang demanda o maglabas ng karagdagang ebidensya. Posible ring 1 o 2 lang sa 3 counts of charges laban sa dating Pangulong makumpirma. Pwede rin hindi sa lahat ng modes of liability bilang indirect co-perpetrator, ordering and inducing, at aiding and abetting, masasabing may sapat na ebidensya. Pero sa lahat ng mga posibilidad na ito, para kay Bagares, hindi pa makalalaya ang dating Pangulo. Complex talaga yung international criminal law. At pag kinumpara natin sa mga nagdaang mga trials, anywhere between 2 to 5 years ang takbo ng trial. Sinubukan namin hinga ng pahayag si Vice President Sara Duterte sa naging takbo ng confirmation of charges hearing sa kaso ng ama. Pero wala pa raw itong pahayag sa ngayon, ayon sa kanyang tagapagsalitang si Attorney Michael Poa. Pare-parehong pinatay sa isang compound sa Nueva Ecija ang isang negosyanteng senior citizen at 2 niyang tauhan. Tinutuntun ngayon ang naplakahang SUV na namataan sa pinangyarihan ng krimen. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa ibaba ng hagdanan, may lolong duguan, nakagapos ang mga kamay at may tama ng bala sa ulo. Siya si Romulo Sanggalang, 82 anyos, negosyante. Ang kanyang katabing lalaki nakaupo, nakagapos din ang kamay, may tama ng bala at pinuluputan ng alambre sa leeg gamit ang screwdriver. Siya naman ang driver ni Sanggalang na si Theodore Sanggalang. Sa taas ng hagdan, sa loob ng tinutuluyan nilang converted container, may babae namang may tama ng bala sa katawan. Siya si Rose Yuzon, kasambahay ng negosyante. Lahat silang 3 may tama ng bala at natagpuan kahapon sa loob ng isang compound sa Purok 4, Barangay Balok sa bayan ng Santo Domingo sa Nueva Ecija. Sabi ng mga testigong nakausap ng pulisya, may nakita silang sasakyan na pumasok sa compound bago nila narinig ang pamamaril. Pati po dun sa statement ng isang witness, 2 pong lalaki yung bumaba sa isang sasakyan kulay gray na SUV daw po. Meron naman tayong plate number na nakuha na po. Dito po kami sa San Miguel, Bulacan, sir, at dito po namin huling namataan, sir, yung, true CCTV, sir.
Sabi ng pulisya, ang negosyo ng biktima ay buy and sell ng truck at may mga lupang sakahan sa Santo Domingo. Wala pa po tayong malinaw na nakikitang motibo. Nadatnan ng mga pulis na nakabukas sa mga pintuan ng sasakyan ng biktima. Tila hinalughog din ang mga gamit sa loob ng container. Sabi ng pulisya, nawawala ang isang lisensyadong baril ng negosyante, pati na ang cellphone nito at ng kanyang driver. May mga CCTV camera daw sa loob ng compound pero binaklas daw ng mga salarin ng DVR o ang digital video recorder. Kaya wala ngayong makuhang footage sa loob. Nagpunta na sa pulisya kanina ang anak ng biktimang negosyante. Tumanggi muna siya magpa-interview pero nananawagan siya ng hustisya. Sa crime scene, may nakuhang 9mm na baril, mga magazine, samot-saring bala na may kasama pang suppressor o silencer na posibleng sa negosyanteng biktima ayon sa pulisya. May mga basyo ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo sa krimen at sa pagtugis sa nasa likod ng pagpatay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga makukulay at namumukadkad na mga bulaklak ang sumalubong sa mga nakisaya sa Panagbanga Festival sa Baguio City ngayong araw. Makipiyesa tayo sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, makulay at masayang selebrasyon ng Panagbanga Festival 2026. Atraksyon ngayong araw ang mga naggagandahang flower float. Ang malamig na panahon sa summer capital of the Philippines, sinabayan ng mainit na pag-aabang ng libu-libong turista sa Panagbanga Festival 2026. Dagsa ang tao sa Session Road at Harrison Road. Good vibes ang hatid ng mga Cordilleran hunks na bumungad sa pagsisimula ng Grand Float Parade. 30 floats ang nagpabonggahan sa tingkad at kulay mula sa maliliit hanggang sa naglalakihang mga float. Sa bawat karosang napalamutian ng libu-libong piraso ng iba't ibang uri ng bulaklak, makikitang husay, galing at pagkamalikhain ng mga taga-Cordillera. May float na tampok ang pamosong Lion's Head sa Cannon Road. Merong float na inspired naman ng Year of the Horse. Mga bulaklak gaya ng Radus, Chrysanthemum, Malaysian Mums, Everlasting, Rose at Sunflower ang karamihan sa ginamit na bulaklak sa paggawa ng mga karosa. Ang tinitingnan talaga dyan is the creativity, the craftsmanship, and the details doon sa kanilang mga floats. It's very intricate. They have so much details in every float. Ma-appreciate mo talaga yung growth ng mga flowers na syempre tinubo nila and everything. Tapos yung dinesign pa nila. Very well thought of yung designs din po nila. Napakaganda naman. Sobra. Wala nang pakialam sa dami ng tao kasi yung nag-enjoy kami sa panonood ng mga floatman. Matapos ang parada, idinisplay sa Melvin Jones Football Ground ang mga karosa para malapitang makita ng mga turista. Ivan, ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, hindi lang sumisentro ang Flower Festival sa ganda ng selebrasyon bagkos ito ay sumasalamin sa 30 years o yung 3 dekadang pagtutulungan, pagkakaisa at pagbangon na taglayin ng bawat Cordilleran. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. All about self-love and self-awareness ang mga naging realization ni Clea Pineda matapos ang mga pinagdaanan kamakailan. Proud and excited na rin siya sa kanyang international film debut. Narito ang aking chika. Self-love, self-awareness at self-care. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa pag-iisip. Yan ang goal ni Kapuso star Clea Pineda ngayong 2026. At ngayong Marso na kanyang birth month, level up daw ang pagmamahal niya sa sarili para mas maging buo. Isa sa mga realizations ko after ng mga nangyari ng past few months, pagiging selfish, pagiging makasarili, hindi siya masama paminsan-minsan. Ako naman this time, para sa akin naman this time, para sa pamilya ko. Pero mas nangunguna sa akin yung, mas nangingibabaw yung para sa akin to. Sa akin yung spotlight this time. Proud naman si Clea sa kanyang first ever international film na sinushoot niya ngayon. Ayon sa aktres, ibang-iba raw ang work ethics ng kanyang mga katrabaho na mga international actors. Marami raw siyang natutunan pagdating sa pagiging handa para sa shoot ng isang proyekto. Sobrang gaan sa set, sobrang nakascheduled lahat. And iisa lang, yes, which is good. Walang bad energy sa set and which is
sobrang yun yung gusto ko sana. Co-produce siya with Alden and sa mga producers from the States. So, sobrang nakaka-proud bilang Pinoy na magkaroon, mapasama yung mga Filipino sa ganun klaseng film international.